Hello, I'm Jesse Flores Vizcarra at dito ko po sasabihin sa inyo yung tunay na update doon sa Lipa Massacre. Alright? So, nakalive po tayo ngayon sa Facebook and TikTok. So, ito po ay for the record na lang. Naka-document po ito sa DJI na camera. So, shout out DJI. Yun. So, ito, unang topic ko is about the ghost of that haunted house. So, unahan ko na kayo ngayon pa lang. Meron totoo na may nakatira doon. Lahat ng kinuwento nila ay hindi yun gawa-gawa at haka-haka. Lahat po nung nakita nila doon ay naniniwala akong nakita talaga nila totoo. Lahat yun, no doubt. No doubt. But, the spirits that has been hunting them, na gumagawa sa kanila ng mga manifestation like pananakot or diba? Kasi yung nilahad nila, ayon sa kwento nila, at nasense ko na tunay naman Nasense ko na tunay naman. Through their eyes sa TV screen, alam ko na totoo yung sinasabi nila. Kasi active at buhay naman yung mga nagbigay ng pahayag na yun. So, I sense na totoo lahat ng mga sinabi nila. But, it's not the spirits of the murdered family. They have found their peace. Marami na pong espiritu ang, syempre, trahedya yon. Dark portal yung nandun. Alright? Pero, after all these years, even the decades, yung mga espiritu nung dalawang bata at nung magulang, they're not really there anymore. It's a different spirits na po. Of course, alam nyo naman na sa mundo ng spirits, they can copy. They can manifest into something different. Hahaluan nila ng kasinungalingan yung katotohanan, which is demonic na yung nangyayari sa bahay na yun. Kailangan po talaga mapaalis na yung mga hindi dapat nandun. Okay? So, yung mga nandung kaluluwa at yung mga sinasabi nila na magpaparamdam na nanakot sa kanila, nakikita nila mga duguan, it's not the spirit anymore of those murdered. They're at peace. Okay? So, alam niyo kung nasan sila. They're their side, by the side of the grieving father. Bakit? Paano ko nasabi? Una sa lahat, hindi niyo ba nakita yung buhay ng tatay nila, ng asawa? Ang ganda, di ba? Ang peaceful. Doon pa rin yung sakit, pero makikita niyo na maganda yung buhay niya. Hindi dahil siya nagpatuloy siya, kundi biniles at ginabayan siya nung kanyang mga yumaong mahal sa buhay. Hindi nila pinabayaan yung tatay nila, hindi niya pinabayaan yung asawa niya. So, yung naging swerte ng buhay ng tatay, despite na nangyari sa lahat, wala siyang tanim na galit, kundi alaala lang nila na nalulungkot siya. Hanggang ngayon, mahal na mahal nila siya at mahal na mahal niya sila. So, yun. Naniniwala ako at ako na mismo magsasabi sa inyo na yung espiritu ng dalawang bata at espiritu ng kanyang asawa ay nandun lang sa kanya na gumagabay. They're not yet at peace kasi nga murdered sila, pero nandun lang sila. Sila yung naging angel ng tatay nila, ng asawa niya. Yun yung totoo dun. Naging tatlo yung angel niya bukod kay God at talagang binali siya ni God dahil nga kahit na ganun yung nangyari sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya gumawa ng masama. So, yun yung pangalawa. Pangatlo naman is yung real update ng buhay ng tatay is meron siyang off-screen na yun. Alright? It's not the position of any normal people na sabihin yung kanyang true story. But ako kasi, I'm a faith healer. I can see all the truth. And the truth is, yun lang naman ang kailangan ko sabihin. Diba? Sa mga nalulungkot dyan, hindi para pakialaman ko yung buhay ni Sir. Kung nanonood ka man, Sir, I'm sorry. Pero there's a lot of people na, siyempre, validation mo kailangan dito. But, let them know na you're happy. Okay? Happy si Sir dahil siya ay may pamilya na ngayon. Okay? He moved on with his life, pero he's still carrying. He's not burying the memories. He's carrying all of those memories all these years. At
hindi naapektuhan yung kanyang bagong pamilya ngayon. Dahil mahal na mahal niya yung mga yun. Kung sino man yung mga bagong pamilya ngayon, hindi ko sasabihin kung sino. Basta sasabihin ko lang sa inyo, masaya si Sir ngayon. Kasi biniyaan siya ng Panginoon ng pangalawang pamilya na hanggang ngayon iningat-ingatan din niya. While carrying the memories and the love nung nauna niyang yumaong pamilya. So, yun. And syempre, update nung sa killer, he's got my attention. That's why meron ito. Okay, itong dark portal nito. So, yun naman, ayaw niyang magbigay ng pahayag kasi mukhang nakamove on na yung killer. Kaya masasabi ko, ayaw ko magsalita ng masama doon sa tao, ayaw ko magsalita ng ano, pero yung ginawa niya ay kasama-sama naman talaga. So, hindi pa huli ang justice. Hindi pa huli ang justice. May hustisya pa rin sa Lipa Massacre. Okay? Nakulong siya, oo, nakulong siya ng habang buhay. Maswerte siya na nakulong lang siya. At kung may sisisihin man siya sa anong mangyayari sa kanya sa loob, diba? Good luck na lang sa'yo, killer, Mr. Killer. Yes, good luck na lang sa'yo. Talagang nakuha mo yung atensyon ng isang itim na manggagamot. At sisihin mo kay MJS doon. Pero salamat sa kay MJS because yung story hindi ko nalimutan. Alam ng tao na yung memories nila hindi sila kinakalimutan. Yes, very good. Okay yun. I support that. The spiritual realm talaga ito totoo. And one last thing is about the health of Ed Caluwag. Sir Ed, you're one of the few people na na-acknowledge sa akin nung sisimula pa lang ako. I still have the post, the screenshots kung paano ko tayo nulaan noon at binigyan mo ko ng validation na yes, totoo ako. So, ang past life ni Sir Ed Caluwag ay siya ay writer and a pharaoh. Ganon kalakas ang past life. At huwag niyong pinagtatawa-tawanan si Sir Caluwag dahil di niyo alam kung gano'n talaga siya kalakas sa past life niya. Karespeto ang unang buhay ni Ed Caluwag. He is a pharaoh. We're crying out loud. So, yun yung past life niya. Have some respect. Okay? Pero ngayon, masabi ko Sir Ed Caluwag is pahinga muna siya at nasa sense ko na ang health ni Mr. Ed Caluwag ay hindi na ayon sa ayos. Okay? Hindi maganda ang kalusugan ngayon ni Sir Ed Caluwag and he's battling with this sickness. Iba yung sickness na sinabi niya nung siya ay bago pa lang sa KMJS natin nakilala, ninyong nakilala. Meron siyang bagong sakit ngayon na nilalabanan. So, bigyan natin siya ng suporta at talaga namang kailangan niya yun. So, if ever kailangan ng tulong ni Sir Ed Caluwag at kayong mga fans lang makakapagbigay nun, papuntahin niyo sa akin. I'm the only way. Naiutang na loob po sa kanya na pag-acknowledge niya sa akin nung sisimula pa lang ako. So, kung gusto niyang dagdagan yung buhay niya, with my help, I can do it. With no hesitation and not gonna think twice. So, yun. Respeto dun sa tao. At maraming salamat sa mga nanood nito. Ito po yung tunay na istorya nangyari. So, syempre, hindi ko naman na kailangan to. Pero kaya ako nilagay itong black portal na to dito dahil meron akong gustong isumpa na nakatakas sa kanyang krimen. And jailing him was not enough for what he did. Wala naman akong sinasabing may mangyayari sa kanya sa loob. Kung yun ang iniisip nyo, hindi kayo nagkakamali. Thank you very, very much. Yun, sa tatay nung mga namatay na pamilya, good luck sa iyo, sir, and wish you a good life. Still, alagaan mo sarili mo at nialagaan mo yung sarili mo. More blessings to come sa iyo, sir. Yun. Saludo kami sa bravery at pagmamahal na pinakita mo. At naniniwala ka pa rin sa Diyos. Yun. So, dun sa killer, good luck sa iyo.